Kamustahin naman natin ang apat sa mga big names na na-trade na iba na ang uniforme na sinusuot at siyang humarap na nga sa lahat na para bang naninibago ka pa. Si Stan humarap na sa PBA Media Day na kulay green ng jersey pero parang hindi pa niya ito masyadong tanggap. Gio lalo na kulay asul na ngayon kulay orange ng uniforme, maayos na tinanggap ang bigger role sa karera niya. Kulay pula naman sa Ginebra, itong si Isaac Guo at Stephen Holt na halatang satisfied masyado sa kinalalagyan nila ngayon. Pag-usapan natin lahat yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga TikTokers ko dyan, pakibisita naman ang ating profile ng Sports Desk Media. Click mo lang ang showcase, baka may magustuhan ka. Christian Standhardinger na yung akala mo na nag-iisang Junmar stopper ng Ginebra na imposibleng i-trade, pero heto na nga, naalala ko pa nga na ang dami nagalit sa akin kasi may trade update ako na iti-trade na nga ng Ginebra si Sistan, pero ngayon, eto na talaga. Kitang kita sa mukha ni Sistan na medyo masakit pa rin sa kanya ang trade na to, pero ang pinapalabas ni Coach Tim ay si Sistan daw mismo ang umalis, pero hindi pala, decision pala talaga ng management na pakawalan siya, kahit isa siya sa mga assets dito sa Ginebra. Nagkaroon na kasi ng medyo malalang issue sa loob kaya naulit na naman ang unexpected trade sa kanya. Ayon nga pala sa kanyang latest interview sa PBA Media Day, mukhang fit naman sa kanyang kulay at itsura ng jersey. Tsaka malaki din daw ng maitutulong niya sa bago niyang team habang itong Terra Firma umaasa na sana habang buhay na si Sistan dito. Ang hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang totoong plano ng SMC. Gets nyo? Abay kung gets nyo, sa next vlog na lang natin pag-usapan. Next ito si Gio Halalo na nakita namin sa practice na naka Northport jersey na. Nung una nagulat si Gio sa trade pero ang bilis niyang tinanggap ang bagong hamon. Sabi niya mas malaking role ang dadalhin niya sa NP dahil maraming rookie cards team. At alam ko na marami sila matututunan dahil yung experience na dala ni Gio talaga namang kailangan ng young team na to. Isang versatile guard si Gio. Nakikita ko na mabilis siyang naka-adapt sa system nila. Malaki ang impact ni Gio sa team lalo na kung ang system paiikutin sa kanya. Magaling na playmaker to, mas lalakas pa ang backcourt ng NP. Bukod sa bata pa siya, titingnan din kung gaano ka perfect role ang dadalhin niya. Asahan natin na mas hahaba pa ang playing time niya. Pangatlo at pang-apat, itong dalawa na ipinalit kay Sistan na nakakulay pula na ang jersey, si Isaac Guo at Stephen Holt. Alam nyo, nasasayangan pa rin ako sa magandang roster na nabuo sana ng Terra Firma. Pero pagkatapos agad ng magandang resulta sa kanilang quarterfinals inclusion, instant buwag ang nangyari. Si Javi Gomez nasa bilig na agad tapos itong big trade na involve si Holt at Isaac. Silang tatlo pa naman ang mga big assets ng Terra Firma. Sa palagay ko, si Stephen Holt ang sure ako na magbibigay goosebumps sa Ginebra. So far so good, hindi naman niya pinahiya ang pagiging first pick niya. Noong una kasi, mahiyain daw kaya may ilan nagsasabi na draft bust daw tong si Stephen Holt. Pero kalauna, lumabas ang totoo niyang potensyal. Kaya naging subject na siya sa trade hanggang sa napunta ng Ginebra. Si Isaac Guo naman sa palagay ko kailangan niya ng mas matinding hard work pa sa poste. Pero hindi ko alam kung ano ang totoong plano ni CTC para sa kanya. Hindi kasi pang poste type si Guo. Para siyang shooter na big man. Pang Arsenal ang dating niya. Hindi pang power play which is para sa akin magandang skill to sa isang big man. Yung alam mo na tank ka na, marksman ka pa. So sila po ang mga big names na dapat nating abangan sa darating na season 49. Panibagong mukha, panibagong team. Tingnan natin kung sino ang mag-excel at sino-sino ang makakapagpatunay na nagkamali pala ang team sa pag-trade sa kanila.